Maraming nagtatanong sa akin kung saan ko nga ba daw kinukuha yung mga ganitong klaseng font 'pag gumagawa ako ng mga floating na font gaya nito. Mapagpalang araw sa lahat. Ngayon po i-she-share ko sa inyo kung saan ko nga ba kinukuha itong font na 'to. So i-click lang natin yung Chrome o kaya yung Google sa ating mga cellphone. Tapos dun tayo sa search. Click natin yung Gothic Font Generator. Yan. Tapos yan yung lalabas. Hanapin lang natin yung font space. Ito po siya. Tapos may logo siya na parang planeta. Yan po. I-click natin yan. Tapos yan po yung lalabas. Tapos makikita nyo, dito yung number 22 na yan. Kasi yan yung huli kong sinearch eh. Yan. Magta-type lang po tayo ng gusto natin na pangalan o kaya kung ano yung ipinapagawa sa atin. Halimbawa, eto. J G L I. Halimbawa yan, sample lang po yan ha. Tapos, search lang natin. Pag naklik nyo na yung search, okay na yan. So, scroll na lang natin, tapos mamimili tayo ng gusto nating font. O pwede rin natin papiliin si client kung anong font ba yung gusto niya. Pero ako madalas, ito ang piliin ko. Yan, pupunta tayo sa susunod na pagpipilian. Bali may nakalagay sa baba na next. Yan, tayo sa number 2 na pagpipilian. Ito yung madalas na pinipili kong font. Ito. Yan. Magnific Chaos. Screenshot ko lang yan para mai-save ko yung font na gusto ko. Ngayon, kung sakaling iba naman yung gusto nyo i-search, halimbawa mga small letter, pwede rin po yun. Halimbawa, puro small letter. O kaya pwede nyo rin pagsamahin. Halimbawa, capital letter, tapos may small letter. Pwede rin po yun. Yun din po yung lalabas dyan sa mga font na yan. Yan. Punta ulit tayo sa next. Kahit ano po dito, pwede nyo piliin. Depende kung yung kursunada yung font. Kagaya nyan. Ito. Yung pa rin, Magnific Chaos. Yan po yung lagi kong pinipili na pangalan ng pinaka-font na gusto ko. So yan, i-screenshot ko lang uli yan, save ko lang. Tapos i-edit ko naman ngayon sa PixArt. Yan, punta lang ako dito sa photos. Dito naman sa photos may nakasave ako na parang white lang siya na ano, na parang ganito, white screen. Tapos pipindutin nyo lang yung share. Tapos hahanapin nyo lang yung PixArt. Madalas kasi mag-edit ako sa PixArt eh. Meron din naman akong Procreate sa iPad. Kaso hindi ko kabisado pagka sa Procreate kasi hindi ko pa talaga masyadong nakakalikot yung paggamit ng Procreate. So yun, add photo lang tayo dito. So, pipiliin lang natin yung sinave natin na font kanina. Tapos yan, nakarap lang natin yan. Mas okay gamitin to kung nakapatay yung wifi o data connection mo para walang mga lumalabas na ads. Yan, pagtapos nyan, eto na siya. Pwede mong lakihan. Depende sa size na gusto mo o kaya pwede kang gumawa ng iba't ibang size na gusto mo. Yan. Tapos save lang natin yan. Click lang natin yung arrow na yon, close, save na yan. Ngayon ang gagawin natin dito, nakikita nyo yung tools na yan, click nyo lang yan. Tapos punta tayo dun sa curves. Tapos i-adjust lang natin yung kulay niya. Ito yung gagawin natin na pinaka-shadow dun sa gagawin natin na floating font. Yan, lalabuan lang natin siya. Depende sa inyo kung gaano kalabo gusto nyong gawin. Yan. I-adjust nyo lang, laruin nyo lang. Ngayon, pag okay na sa inyo yan, click mo lang yung check para ma-save na. Tapos, huwag ka nang lumabas, add photo lang. Ngayon, kiklik lang natin yung kaninang sinave natin. Yan, yung kinrap natin nung una. Yan, save natin. Ngayon, kukunin lang natin. Kailangan magka-size yung magiging shadow natin at saka yung pinaka-font na gagawin natin. Para mas madali nating mapagpantay yung sukat niyan, hanapin lang natin sa baba yung blend. Yan, click lang natin. Maraming mga pagpipilian dyan, pero ang pipiliin natin yung multiply. Ayan. Yan, so para magiging transparent siya. So, makikita na natin yung pinaka-shadow na sinave natin kanina. Tapos, sukatin natin kung magiging magka-size na sila. Pwede natin i-adjust yung size niyan doon sa may kanto. Yan. Ayun, halimbawa, magka-size na siya. Yan, pwede na nating i-adjust.
Yan. Adjust lang natin, tapos kung saan natin gustong ilagay yung shadow, halimbawa sa kaliwa o sa kanan, pero ako kadalasan dito sa kanan ko nilalagay, tsaka sa parteng baba. Tapos yan na siya, save na natin. Pwede pa rin ulit tayo mag-edit ng iba't ibang size para makapili din naman tayo na babagay dun sa part na paglalagyan ng magiging tattoo ni client. Bali, inuna ko dito yung shadow. Ang gamit kong kulay dyan, brown na may mix ng wash. Yun po yung ginagawa kong shadow. Kahit halimbawa yung design na kailangan kong lagyan ng shadow, ang ginagawa ko, brown yung ginagamit ko. O kaya brown na may mix ng wash. Doon naman sa mga part ng font na hindi tinatama ng liwanag, ang kinukulay ko po doon solid black. Tapos yung pinakakulay po ng font natin, bali 3 kulay yung ginagamit ko dyan. Pang-apat na yung white. Bali dark turquoise, medium turquoise, o light turquoise pwede rin. Tapos magbe-blending pa ako ng teal. Yun yung magiging pinaka-light na kulay natin dyan sa font na yan. Bali yung mapapansin nyo, dark turquoise, tapos yung pinaka-light turquoise nya, para siyang country blue o parang light blue lang din yung dating. Tapos yan, be-blending ako na siya ng teal. Tapos tsaka ako magpuputi dun sa pagitan ng black tsaka yung pinakakulay ng font natin. So sa palagi nagtatanong sa akin kung saan ako kinukuha yung font, eto, nasagot ko na po yung mga katanungan nyo. At maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City. At ito po ang aking tattoo tutorial video.